Si Nathan, John, at Allison ay nakaupo sa kanilang sala, nanonood ng balita tungkol sa isang comet na papalapit sa Earth. Ipinaliwanag iyon ng news anchor, mabilis na gumagalaw ang comet at ang ilan sa mga fragment na ito ay mahuhulog sa Earth, ngunit tinitiyak nila lahat na hindi na kailangang magpanik. Dahil kaarawan na yon ni Nathan, nagpasya si John na dalhin siya sa store para bumili ng mga gamit para sa pagdiriwang. Noong nakarating sila sa parking lot ng store, napansin nila ang mga tao na nakatingin sa langit, nakita nila ang papalapit na comet. Habang namimili sila, biglang nakatanggap si John ng emergency alert sa kanyang telepono na sinusundan ng isang otomatikong tawag. Ang mensahe ay nagpapaalam sa kanya na ang kanyang pamilya ay napili para sa emergency na paglilipat sa isang shelter. Mabilis na umalis si John sa tindahan kasama si Nathan. Habang nagmamaneho sila pauwi, nadadaanan nila ang mga sasakyang militar at sasakyang panghimpapawid na patungo sa tapat ng direksyon. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa bahay, nagtipon na ang mga kaibigan at pamilya para sa birthday party ni Nathan. Lahat ay nanonood ng balita. Ang isang malaking fragment ng comet ay inaasahang bumagsak sa karagatang Atlantiko, ngunit sinasabi sa balita na wala dapat ipangamba na panganib. Lumabas si John at napansin niya ang mga ibon na nagliliparan palayo. Biglang isang napakalaking shockwave ang tumama sa kanya, sapat na malakas para maramdaman sa loob ng bahay. Si John ay nagmamadaling bumalik sa loob, kung saan ang lahat ay natatakot na ngayon. Inanunsyo ng broadcaster na ang fragment ng comet ay hindi napunta sa karagatan gaya ng inaasahan. Sa halip, tumama ito sa isang lungsod sa Florida, na nagdulot ng mapangwasak na pagsabog. Nagsisimulang mag-alala ang mga tao sa kwarto kung mas maraming fragment ang tatama sa Earth. Sa sandaling iyon, nakatanggap si John ng isa pang mensahe na nagsasaad na sina John, Allison, at Nathan lang ang pinapayagang pumunta sa shelter, walang ibang makakasama sa kanila. Kasabay nito, nakatanggap si John ng security code sa kanyang telepono na kakailanganin niyang sumakay sa evacuation plane. Nagmamadaling nagsimulang mag-impake sina John at Allison, ngunit nag-aalala sila kung may sapat ba silang insulin para kay Nathan na may diabetes. Habang nagmamaneho, nakikita nila ang mga tao na nagnanakaw sa mga tindahan, kinukuha ang lahat ng kanilang makakaya bago dumating ang sakuna. Nakikinig sila sa radyo na nag-uulat na mas maraming fragment ng comet ang nakaapekto na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hinuhulaan ng mga siyentipiko na ang ilan sa mga paparating na strikes ay maaaring maging sapat na makapangyarihan upang sirain ang buong lungsod o kahit na mag-trigger ng isang kaganapan sa global extinction. Sa wakas, nakarating sila sa airbase, kung saan nakita nila ang napakaraming tao na nagkukumpulan sa labas. Hinaharangan ng mga tauhan ng militar ang pasukan, pinapayagan lamang ang mga napili para sa relokasyon. Itinulak ng pamilya ang karamihan at ipinakita ang kanilang barcode, na nagbibigay sa kanila ng access. Pagdating sa loob, binibigyan sila ng mga wristband para sa pagkakakilanlan. Biglang napagtanto nila na nawawala ang insulin ni Nathan. Nagmamadaling bumalik si John sa kotse upang kunin ito, habang si Allison, nag-aalala sa kanya, ay sinusubukang ipaalam sa mga sundalo. Gayunpaman, sa halip na tulungan siya, nang malaman nilang may diabetes si Nathan, agad nilang napagpasyahan na hindi siya karapat-dapat para sa relokasyon at puwersahang i-escort sila palabas ng base. Samantala, si John, na hindi alam kung ano ang nangyari, ay bumalik sa airbase at tumungo patungo sa mga evacuation planes, ngunit hindi mahanap ang kanyang pamilya. Nagpanik siya at hiniling na umalis sa eroplano. Ngunit bago siya makababa, ang base ay biglang nasira ng mga desperadong sibilyan na nagsimulang magpaputok ng mga armas. May fuel leak ang eroplanong sasakyan ni John, at nang makatakas siya, sumabog ito. Sa wakas ay nalaman ni John na ang kanyang asawa at anak na lalaki ay tinanggihan mula sa evacuation plan at umalis na sa base. Nang sa wakas ay marating ni John ang kanyang sasakyan, nakita niya ang mensahe mula kay Allison na nagsasabi na dadalhin niya si Nathan sa bahay ng kanyang ama, kaya agad siyang umalis. Habang papunta sina Allison at Nathan patungo sa bahay ng kanyang ama, huminto sila sa isang botika at naghanap si Allison ng insulin. Biglang pumasok ang isang gang sa tindahan at nagsimulang magbaril ng mga tao. Nakatakas sina Allison at Nathan at sumakay sila sa isang kotse, kasama ang isang mag-asawang nag-aalok na ihatid sila sa bahay ng kanyang ama. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Allison na may kakaiba. Nagsimulang kumilos ng may kahina-hinala ang mag-asawa, at hindi nagtagal, pilit nilang itinapon si Allison palabas ng kotse, ninakaw ang kanyang wristband, at dinala si Nathan.
Nakasakay muli si Allison patungo sa base ng airport, kung saan patungo ang mag-asawang naghatid kay Nathan. Habang papalapit ang mag-asawa sa checkpoint, ipinakita nila ang ninakaw na wristband kay Allison at tinangka nilang sumakay sa evacuation plane kasama si Nathan. Gayunpaman, buong tapang na sinabi ni Nathan sa sundalo na hindi niya sila magulang. Agad na namagitan ang militar at dinala si Nathan sa ligtas na lugar sa loob ng base. Dumating si Allison sa base at sa wakas ay nahanap si Nathan sa isang medical unit kung saan ipinaalam sa kanya ng isang nurse na nabigyan siya ng insulin. Samantala, pumasok si John sa isang abandonadong bahay para maghanap ng mga supply. Binuksan niya ang telebisyon at nakakita ng isang update sa balita. Ang napakalaking fragment ng comet ay inaasahang makakaapekto sa Earth sa loob ng wala pang 24 na oras. Nakahanap siya ng susi ng kotse at kinuha ang sasakyan. Nagmamaneho ng mabilis hanggat maaari patungo sa tahanan ng ama ni Allison. Pagdating ni John sa wakas ay muling nagsama-sama ang pamilya. Ipinaliwanag ni John ang mga shelter sa Greenland at hinihikayat si Allison na kailangan nilang subukang makarating doon bago ang impact. Nagsisimula silang maghanda para sa mahabang paglalakbay patungong Canada. Gayunpaman, tumanggi ang ama ni Allison na sumama sa kanila at piniling manatili. Bago sila makaalis, isang napakalaking fragment ng comet ang bumagsak sa malapit, na nagpapadala ng mga shockwave sa lugar. Napagtanto na kailangan nilang umalis kaagad, binigyan ng ama ni Allison si John ng baril at nagpaalam sa kanyang huling sandali. Habang nagmamaneho, nakasalubong nila ang isang hadlang sa kalsada. Biglang nagsimulang bumagsak ang maliliit na fragment ng comet mula sa langit. Inilihis ni John ang sasakyan sa pangunahing kalsada, sinusubukang iwasan ang nakamamatay na mga bato. Lumipat si Allison sa backseat upang protektahan si Nathan, habang si John ay desperadong naghahanap ng ligtas na lugar. Huminto sila malapit sa isang tulay kung saan nagtatago ang ibang mga tao. Pagkaraan ng gabing iyon, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at matagumpay na tumawid sa hangganan patungo sa Canada at sa wakas ay nakarating sa evacuation plane. Noong papalapit sila sa Greenland, isang malaking fragment ang bumagsak sa tubig sa ibaba na lumilikha ng napakalaking shockwave na yumanig sa kanilang eroplano. Ang mga makina ay bumagsak at ang piloto ay nagpupumilit na mapanatili ang kontrol at namamahala sa paglapag, ngunit ito ay bumagsak sa isang glacier. Dahil sa epekto ay naipit ang mga piloto at hindi sila nailigtas ni John. Gayunpaman, nakakakita siya ng isang eroplanong militar na lumapag halos 1 milya ang layo. Inakay niya ang iba pang mga pasahero patungo dito at pagdating nila, sinundo sila ng isang truck ng militar at dinala sila sa shelter. Pagpasok pa lang nila sa shelter, sa wakas ay tumama ang pangunahing fragment ng comet. Ang epekto ay kapahamakan, at ang mga epekto nito ay makakarating sa kanila sa loob ng ilang minuto. Ang mga pintuan ng kanlungan ay nakasara habang ang mga tao ay gumagalaw ng mas malalim sa ilalim ng lupa. Pagkalipas ng 9 na buwan, halos hindi na makilala ang mundo. Ang ibabaw ng planeta ay nawasak, na ang buong lungsod ay naging mga guho. Ang isang signal ng radyo ay nag-scan para sa mga nakaligtas, at sa huli, nagkakaroon ito ng pakikipag-ugnayan sa iba pang mga nakaligtas sa buong mundo. Kinumpirma ng mga siyentipiko na ang alikabok ay naayos na at mahimalang walang nagtatagal na radiation. Sa wakas ay bumukas ang mga pintuan ng shelter. Lumabas sina John, Allison, at Nathan, nakikita ang wasak na mundo sa harapan nila. Ang radio ay patuloy na nagbo-broadcast ng mga signal mula sa mga nakaligtas sa buong mundo. Laban sa lahat ng posibilidad, nananatili pa rin ang buhay sa Earth.